everyone, good day. So, my name is Kurt Ayochada and now I will be discussing the steps in creating a seating plan. First is identify the purpose of the event. So as a event manager or event planner, you have to know first what is the purpose of the event. Asking these questions, what, where, and when. So first, what? So mangutana ka sa imong client kung unsa nga event na pagkahimuon o unsa nga tema ang gusto sa imong client. Like for example, gusto sa imong client ka tema is masquerade or gusto sa imong client na color sa clothes nga pagkasuoton nila is all red, all yellow, all white, and etc. Para ang mga design and decorations nga imong ibutang sa venue is mo fit or mabagay sa tema nga gusto sa imong client. Then next, where. So asa man i-held or asa i-take place ang event. So especially if na ay problem sa imong transportation. Ibali ang imong lugar is layo ra kaayo sa lugar sa imong client o sa venue kung asa i-held ang event. So dira pa lamang masabutan na nimo sa imong client kung unsay sakto nga buhaton. Like isagoton na sa imong client ang imong transportation or ang imong pamphlet padulong sa lugar sa imong client o sa venue. Then when. So kanus aman buhaton o paghimuon ang event, time and date. Kay base na other clients nimo nga nakauna og pa request or pa-book sa imo, di na clients nga baguhay pa nakapa-request or nakapa-book sa imo. So possible ana nga magka-conflict among schedule. Like for example, in a scenario, ang first client nimo is himuon ang event is pagka December 20. Then ang second client nimo himuon ang event pagka tomorrow or December 21. So dira pa lamang makuha na nimo imo nang tansyahon or imo na gadlong ka ng estimate if apiki ba or makaya ra ba na nimo ma-handle. Pero if need gadyo nimo kwarta or kanang income, so kaya nun gadyan nimo para makatabang ka sa imong family. Second, determine the number of participants or guests nga ma-attend sa event. Like for example, birthday celebration event. So na at least 60 to 70 people or individual persons ang ma-attend sa birthday celebration. Then birthday celebration man siya, so ikaw na mag-initiate or mag-expect na ka nga na ay mga late invitees or unexpected guests nga maabot sa imong client. Dapat na nakay mga pasobra na mga table and chairs if ever nga maabot tong late invitees or unexpected guests sa imong client pang reserva. Then third, assist the venue and layout. So as a event planner or event organizer, ikaw magadyan mismo ang maadto sa venue or lugar asa dapit paghimo ng event para lang tawon nimo or i-check nimo ang palibot or ang environment and also if nabay po ka ng problems nga dapat kang i-fix like kanang basura o mga debris nga nagkalat, so ikaw na bahala mag-remove o mag-clean ato. Then sa layout, so kanang arrangements mga table, chairs sa stage and zones and other areas. Then fourth, group participants or guests according to the purpose and role or task. So for example, a wedding ceremony event. So ilain nimo or i-group nimo ang families sa bridesmaid and groom, ilang mga relatives, pag-umangkon, colleagues and friends, and especially ang nag-sponsor sa event. Then fifth, choose table and seating arrangement style. So for example, sa kanang mga wedding and graduation ceremony. So ang pwede na magamit or applicable na seating arrangement style is kanang auditorium and chevron. Then sa kung birthday celebration event is kanang banquet. I'm sure nga pamilyar mo ani na mga seating arrangement style kay commonly makita din nato sa mga event nga ato nang na apilan. Sixth,
assign seats and level names. So magbutang ka ng mga name tag bitaw nga ipaskil nimo sa mga table para ang mga participants or guests is makahibaw sila kung kisay maglingkod dira ng mga table o asa dapat sila maglingkod nga table. Then last, evaluate and adjust if necessary. So kibali humana ang kuan pag decoration nimo, humana pag design, humana ang pag-arrange sa mga chairs, mga bangko and overall. So imo silang nantawon og i-double check nimo if okay na ba ang tanan, wa bay problema. Pero kung nakita nga other problems, ikaw na mismo mag-adjust o mag-fix ato.